Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinawi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang agam-agam ng mga grupo ng mga magsasaka sa ipatutupad na tapyas taripa sa imported na bigas at iba pang piling produkto. Kasunod na rin ito ng pag-i-issue ng Malacanang ng Executive Order o EO number 62 na magbababa sa 15% ng taripa sa mga imported na bigas tulad ng brown rice, semi-milled o wholly milled rice, glutinous rice, basmati rice at iba pang rice variety mula sa 35%. Ayon kay Agriculture Secretary Tiu Laurel, hindi may tuturing na anti-farmer ang naturang tapyas taripa dahil nakatuon ang pamahalaan na mapunan ang anumang mawawala sa RCEP fund. Aniya, patuloy na susuportahan ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga kagamitan at pangangailangan ng mga magsasaka. Sa katunayan, may plano aniya ang DA na dagdagan pa ang suporta sa mechanization at maging sa pinamamahagi nitong fertilizer. Maging ang NFA ay patuloy rin aniyang bibili sa mga magsasaka sa presyong hindi sila malulugi. Binigyang din naman ng kalihim na isa sa hangad ng tapyas taripa ang maibaba ang presyo ng bigas sa merkado para matulungan ang mga mahihirap na Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, positibo ang Department of Agriculture na tataas ang inventaryo ng bigas na aabot sa 3.64 na milyong metriko tonelada sa pagtatapos ng taon sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Operations Nichols Manalo, ang inasahang volume ay katumbas ng mahigit 93 araw ng national rice consumption o lampas sa 1.9 na milyong metriko tonelada na naitala noong Disyembre ng taong 2023. Sinabi ni ASEC Manalo na siya ring direktor ng National Rice Program ng DA na tanging 191,233 metriko tonelada ng bigas o katumbas ng 2% ng 9.2 milyong metriko tonelada sa dry cropping season ang nasira ng El Nino. Sakaling may sakatuparan ang inasahang inventaryo ng bigas sa pagtatapos ng taong 2024, ito na ang pinakamataas na inventaryo at mas mataas sa 3.42 milyong metriko tonelada na naitala noong 2010 batay sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 4% o katumbas ng 188,861 metriko tonelada sa target na 4.5 milyong metriko tonelada ng mais naman ang naapektuhan ng El Nino. Binigyang din ng opisyal na patunay lamang ito na hindi gaanong naapektuhan ang supply ng bigas at mais sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, muling iginiit ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na kailangan nang ipatupad ang 750 pesos across the board wage increase upang makamit ang 1,200 pesos na arawang family living wage. Sa gitna na rin ito ng pagsisimulan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region o RTWPB-NCR na talakayin ang petisyong umento sa sahod. Sabi ni Brosas, ang kasalukuyang minimum wage sa Metro Manila na 610 pesos ay hindi sasapat para punan ang batayang pangangailangan ng pamilyang Pilipino lalo na at patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Tinuligsa rin ng Lady Solon ang mungkahi ng ilang employers group na magpatupad ng 24 pesos na wage increase. Aniya, isa itong insulto sa mga manggagawang Pilipino gayong ang mga malalaking kumpanya ay tuloy-tuloy lang sa
pagkamit ng mataas na kita. Sinabi pa niya na 38 Filipino companies ang nakasama sa Fortune Magazine's inaugural Southeast Asia 500 list. Kasalukuyang nakasalang pa rin sa House Committee on Labor and Employment ang panukala para sa taas sweldo ng mga manggagawa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.